Isa sa mga kadalasang tanong ng mga bago pa lang sa pag-import at balak na mag-import is kung pwede ba ang cash on delivery sa Alibaba. And the answer po dyan is no. Walang option sa Alibaba ng cash on delivery, especially if you are planning to pay via trade assurance. Sa trade assurance, ang available payment method dyan is through credit card, debit card, Apple Pay, Google Pay, PayPal, and Dragon Pay. And meron ding iba pang payment method for other countries available. Pero cash on delivery, wala pa as of now. Ang possible dyan is pwede kayong mag-down payment muna, then you can settle the remaining balance. Possible na 10%, 20%, or 30% down payment, depende sa magiging agreement mo with your supplier. Pero if cash on delivery yung gusto mo para sa i-import mo, I don't think meron. Ako, based on my experience, hindi pa ako nakaka-encounter ng ganong setup na cash on delivery. And just in case na meron sa inyong mag-offer ng cash on delivery tapos sasabihin sa inyo, sige, bayaran mo lang muna yung shipping cost na ganitong amount, medyo magdalawang isip kayo, especially if hindi kayo gagamit ng trade assurance. Kasi possible na hindi legit or baka maloko kayo. Kaya make sure na you check as well yung magiging katransaction ninyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa importing at natatakot kang mag-import dahil lang walang cash on delivery, ang gusto kong ma-realize mo ngayon sa video na to is that sobrang dami ng nag-i-import ngayon na ginagamit ang Alibaba para makapag-import ng products and then ibibenta dito sa Pilipinas. Nagagawa nila yan ng hindi cash on delivery. So, bakit ka ngayon matatakot? Matatakot ka lang kapag hindi mo naiintindihan kung paano mag-import sa Alibaba. So, I highly suggest na wag mo siyang gawing excuse. Hindi ako mag-i-import kasi wala namang cash on delivery, natatakot ako, baka ma-scam ako. Ang daming nag-i-import na hindi na-scam, na successful sila nakakapag-import kasi they know how to do the importing. And yun lang din yung kailangan mong malaman. Paano mo siya malalaman? You can check our importing tutorials, end-to-end lahat, step by step. As in, I can guarantee you, kung iintindihin nyo, panonoorin nyo lahat yon, 100% sure matututo kayong mag-import with confidence. Nandun na lahat ng information na kailangan nyo kung paano ako mismo, based on my experience, kung paano ako nag-i-import ng mga products coming from Alibaba. Nang hindi ako na-i-scam at hindi yun cash on delivery. So again, all you have to do is learn it from the people na gumagawa na nung gusto nyong mangyari, like the importing. But then again, kailangan smart learning din kayo. Hindi lang sa pag-i-import, sa lahat ng bagay. Kapag kayo po ay may gustong matutunan, kailangan alam nyo kung paano mag-filter ng information. Hindi porket sinabi ko or sinabi ng ibang tao na sa tingin nyo matalino yan, alam nyo yung ginagawa niya, i-absorb nyo lahat. Hindi ganon. Kailangan i-absorb mo kung ano yung sa tingin mo na makakatulong para mag-improve ka or para mag-improve yung business mo or para maabot mo yung goals mo. Tapos, dapat marunong ka rin na mag-filter out or mag-disregard ng mga information na sa tingin mo hindi makakatulong sa'yo or hindi align para marating mo kung ano yung gusto mong marating. Ganon ang smart learning. Hindi yung absorb ka lang ng absorb to the point na, okay, lahat na aral mo na, ang ending mo, litong-lito ka. Kasi hindi mo na alam kung ano yung tama para mas mabilis kang makarating dun sa goals mo. Ayun, gusto ko lang naman yan i-share sa inyo kasi sobrang dami ng information ngayon sa social media and kailangan marunong tayong mag-filter out para din yan sa atin. Kasi minsan instead na mapabilis yung way natin papunta sa goals natin, ang nangyayari, nadidistract tayo because of those information dahil nawawala sa align sa dami ng naa-absorb natin at hindi natin siya na-filter out. That's it guys for our today's knowledge sharing. I hope I was able to give value to you
And don't forget to like, subscribe kayo sa ating channel, and comment po kayo if you have questions or suggestion. And as usual, my favor to you, if you think na this can help someone, feel free to share this information or this video, or kahit kayo mismo yung magsabi doon sa tao, magpaliwanag. It doesn't matter as long as nandun yung thought of sharing the knowledge, kasi we never know na baka ito yung maging trigger para matulungan din natin sila. Thank you so much again guys, and see you sa ating next knowledge sharing. Thank you, bye-bye!